Oktubre 2012. Sa isang maliit na sityo sa bayan ng Ilocos Sur, gumigising si Delfin Ramos Jr. o mas kilala bilang Junjun. Sa parehong tanawin araw-araw, palayan, putik at ang amoy ng kalabaw na siya niyang katuwang sa pagbubungkal ng lupa. Sa edad na 23, hindi pa siya nakatuntong ng kolehiyo. Ang buhay niya ay umiikot sa pagsasaka, umaraw man at umulan. At ang pag-asang balang araw, makakaahon din sila ng kanyang pamilya. Isang hapon, habang nagpapastol ng kalabaw sa bahaging may makapal na putik sa gilid ng palayan, may nakapukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na kumikislap sa ilalim ng tirik na araw. Lumapit siya at hinawi ang mga damo. Isang makapal na singsing na may malaking bato sa gitna at tila hindi ordinaryong alahas ang kanyang natagpuan. Bagamat balot ng putik, nangingibabaw ang kinang ng hiyas nito. Agad niya itong isinilid sa kanyang bulsa at dinala ito pauwi. Sa kanilang barong-barong, inilabas niya ito at ipinakita sa amang si Delfin Ramos Sr. Tiningnan nila itong mabuti. Sinuri ang bigat at pinagmasdan ang bawat ukit. Pero sa kakulangan ng kaalaman, wala silang ideya kung tunay nga ba ang singsing o isa lamang itong huwad na palamuti. Nagdesisyon si Delfin na dalhin ito sa barangay hall kinabukasan. Doon sila humingi ng suwestyon at tulong kay Kapitan Francisco Medel, isang matagal ng leader ng barangay na kilala sa kanilang lugar sa kanyang impluensya. Matalino at may karanasan sa maraming bagay. Malapit na kaibigan din ito para kay Delfin, kaya't hindi sila nagdalawang isip na lumapit dito. Sa loob ng opisina ng kapitan, sinuri nito ang singsing. Sinabing may kakilala siyang jeweler sa bayan na mas marunong kumilatis at magpresyo sa totoong alahas. Nangako siya na ipapasuri niya ito at ibabalik ang resulta sa loob ng ilang linggo. Kasunod nito, itinabi niya ang singsing sa drawer, isinara at sinabing tutulungan daw silang malaman ang tunay nitong halaga, kaya wala silang dapat na ikabahala. Sa pag-uwi ng mag-ama, dala nila ang kaba, pero mas lamang ang pag-asa. Hindi birong halaga kung tunay na diamante nga ang nasa singsing. Isang pagkakataong ito na tila ipinagkaloob ng langit upang matupad ang mga matagal na nilang pangarap at makapagpatuloy sa pag-aaral ang kanyang bunsong kapatid at tumigil sa paglalabada ang kanyang ina at makabili sila ng sarili nilang lupa at makapagtayo ng mas maayos na tirahan. Habang bumabaybay ang tricycle sa madamong daan pauwi sa kanilang sityo, tahimik si Junjun na nakatitig sa kanyang mga palad na ilang ulit nang nasugatan ng pagtatanim. Umasa siyang magkakaroon ng bagong direksyon ng kanilang buhay. Gayunpaman, lumampas na ang isang linggo na ipinangako ng kapitan. Ngunit hindi pa rin dumarating ang mensahe mula sa kanya na kukumpirmahin sana kung tama at kung magkano ang alahas. Naisip nilang baka natatagalan lang sa pagsusuri o sa paghahanap ng buyer. Ngunit pagsapit ng ika-4 na linggo, sa kalagitnaan ng pagtatanim ng palay, hindi na napigilan ni Junjun ang kanyang kaba. Napansin niyang mas madalas ang paninikip ng dibdib ng kanyang ama, kung kaya't mas lalo nilang kailangan ng pera ng mga panahong yun. Sa tulong ng isang bayaw na may motorsiklo, nagpunta sila sa barangay hall upang personal na makipagkita at magtanong sa kapitan. Sa kanilang pagdating, isang malamig na tinig ang bumati sa kanila. Isang silid sa loob ng barangay hall.
Kalmado ngunit walang pakundangan ang pagkakasabi ni Kapitan Medel na napasuri na raw nito ang singsing at ito'y peke. Isang imitasyon lamang daw na walang halaga. Ipinasuri niya rin daw ito hindi lamang sa iisang alahero, pero iisa lamang daw ang resulta. Nagbuntong hininga si Delphine. Si Junjun naman ay pilit na iniunawa ang sitwasyon kahit na hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa kanyang mga narinig. Wala man silang kasanayan sa mga ganitong usapan, may isang bagay sa tono ng kapitan ang tila hindi nila mawari. May pilit na pag-iiwas sa tingin at hindi man lang ipinakita ang anumang patunay sa ginawang pagsusuri. Nang hilingin nilang ibalik ang singsing, kahit pa sabihing peke, ay nag-iba na ang timpla ng kapitan. Sinabi nitong iniwan na raw niya sa jeweler at hindi na maibabalik pa. Kung kaya't sinubukan nilang itanong kung saang jewelry shop ito isinuri. Ngunit wala umanong detalye ang naibigay. Dinala raw ito ng kakilala ng kapitan na hindi naman ito binanggit kung sino. Umuwi ang mag-ama na parang basang papel habang umuulan. Walang imik si Delphine. Si Junjun naman ay tila nawalan na ng gana. Ipinagkatiwala nila ang singsing sa isang taong matagal nang kilala at ngayong sinasabing wala na ito, wala rin silang lakas ng loob para makipagtalo pa. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang buhay nila sa normal. Si Junjun muling nagpastol ng kalabaw habang si Delphine naman ay balik sa pagbubungkal. Ngunit kahit anong pilit nilang kalimutan na ang insidente, may kirot na bumabalik at isang tanong na paulit-ulit. Bakit parang hindi totoo ang sinabi ng kapitan? Gayunpaman, wala silang magawa. Paano nila malalaman ang katotohanan kung hindi na nila hawak ang singsing na minsang nagbigay sa kanila ng pag-asa? Nang sumapit ang kalagitnaan ng Pebrero taong 2013, may mga bagong bulong-bulungan sa barangay. Sa may gilid ng palengke, napapansin ng mga tao ang biglang paghuhukay sa isang lote malapit sa dating bakanteng lupa. May mga dumating na truck ng buhangin at semento. Minsan may dumadaan ding SUV, itim, bagong-bago, may plakang hindi pa rehistrado. Sa umpisa, wala masyadong pumansin. Ngunit nang mabuo ang unang palapag ng bahay, sakalang naging malinaw kung kanino ang pinapatayong bahay. Kumalat ang balita na ang proyekto ay pagmamay-ari umano ni Kapitan Medel. Kontratista ang nagsabing tao raw ni Kapitan, ang nagpakilala bilang may-ari. Bukod dito, nakapaglabas din ng bagong sasakyan si Kapitan, isang bagong pickup truck na madalas nitong iparada sa barangay hall. Isang hapon, habang nakasabit si Junjun sa likod ng tricycle mula sa bayan, natanaw niya mismo ang bahay. Sa loob niya, parang may sumabog na bugso ng galit at pagkabigo. Kung kaya't unti-unting nanumbalik ang mga huling sandaling kausap nila si Kapitan. Ang mga sagot nitong malamig, ang pag-iwas nito ng tingin, at ngayon may bagong bahay, bagong sasakyan at bagong pamumuhay. Hindi naman nagpadala si Delphine sa hinala. Para sa kanya, maaaring totoo ngang nanalo sa jackpot sa loto si Kapitan gaya ng mga bulong-bulungan sa kanilang lugar. Ipinilit ng matanda na malaki ang tiwala niya sa Kapitan, ngunit sa likod ng kanyang isip ay may takot na kung totoo mang galing ang yaman ng Kapitan sa singsing na ipinagkatiwala nila sa kanya, ay malamang nawala rin silang laban. Sila ay hawak sa ordinaryong mamamayan lamang habang ang Kapitan ay nasa may kaya at nasa pwesto. Ngunit hindi ganun mag-isip si Junjun. Para sa kanya, kung nasa tama ka ay dapat mo itong ipaglaban. Habang patuloy na lumalaki ang bahay ni Kapitan Medel, lalong hindi na matahimik si Junjun.
Ang bawat araw na nasasaksiyan niyang unti-unting natatapos ang istruktura ay parang muling pagpapaalala ng kanilang kawalan. Ang bawat haligi ng mansyon ay mistulang nakatindig mula sa kinang ng singsing na minsan niyang nahukay sa putik. Isang umaga, sinubukang maghanap ni Junjun ng tulong. Bagamat hindi nakapagtapos ay hindi maipagkakailang matalino ang bata. Ngayon ay sinigurado niyang kung sino man ang lalapitan ay totoong mapagkakatiwalaan at hindi sasamantalahin ang kanilang kahinaan. Kaya't nagtungo siya sa Public Attorney's Office na nakilala si Attorney Lira Salvador, isang abogadong matagal nang nakikibaka para sa karapatan ng mga maralita. Doon nag-ipon ng lakas ng loob si Junjun. Sa maliit na opisina, matapang niyang ikinuwento ang lahat mula sa pagkakahukay ng singsing hanggang sa pag-angkin nito ni Kapitan Medel. Tahimik na nakinig si Attorney Lira. Sinuri ang bawat detalye at marahang ipinaliwanag na kailangan ng matibay na ebidensya bago makapagsampa ng kaso. Hindi sapat ang hinala. Kailangan ng saksi at kailangan ng patunay. Bumalik sa isipan ni Junjun ang isang tao, si Kagawad Manny, na naroon mismo sa barangay hall noong araw na ibinigay nila ang singsing sa kapitan. Kinabukasan, nilapitan niya ito. Unay nag-atubili ang kagawad, halatang may pangamba. Ngunit nang makita ang paninindigan ni Junjun, unti-unti rin itong naging bukas sa pakikipagtulungan. Inamin itong saksi siya sa araw na yon kung paanong iniabot ng mag-ama ang singsing at kung paanong isinilid ito ng kapitan sa kanyang drawer. At hindi lang yon, naglabas si Kagawad Manny ng isang litrato na kuha sa cellphone. Kuha ito sa isang pagtitipon sa bahay ng kapitan. Sa gilid ng larawan, makikitang suot ng kapitan ang isang alahas. Eksaktong singsing na dinala ni Junjun. Hindi yun basta haka-haka. Iyon ay konkretong ebidensya na susuporta sa kwento ni Junjun. Sinabi rin nito na ilang linggo ring pabalik-balik sa bayan ang kapitan sa isang alahero na matagal na niyang kakilala. Dito umano niya ipinasuri ang singsing na dala ng mag-ama. Sa harap ng ebidensya at testimonya ay tinulungan ni Attorney Lira si Junjun para iproseso ang kaso. Isinumite niya ang affidavit complaint laban kay Kapitan Medel para sa kaso ng qualified theft at estafa. Ang mga hinala ay naging formal na reklamo dahil sa pagtayo ng isang saksi. Nang matanggap ni Kapitan ang reklamo ay nagulat ito, ngunit hindi na siya nagtaka dahil matagal na rin nang magkaroon sila ng alitan ni Kagawad Manny. Umpisa pa lamang ay mariin niyang itinanggi ang paratang, bagamat may pag-aalangan ay nangako siyang haharapin ang reklamo. Paglipas ng ilang araw, nakatanggap ng balita si Delphine at Junjun na sinubukan umanong suhulan ng kapitan si Kagawad Manny para baliktarin ang kanyang statements. Gayunpaman, hindi nagpasilaw sa salapi ang kagawad at nanindigan sa panig ng pamilyang Ramos dahil yun ang tama. Marso 2014, unang nagharap ang pamilya ni Junjun at ang kapitan sa Regional Trial Court. Sinimulan ng abogado ang pagbubukas ng kaso sa pamamagitan ng paglalahad ng kwento ni Junjun. Ang singsing na natagpuan sa palayan, ang hindi na ibalik na alahas, at ang mga ari-arian ng kapitan na hindi tugma sa kanyang sahod bilang opisyal ng barangay. Habang isinasalaysay ni Kagawad Manny ang kanyang nakita noong araw na iniabot ng mag-ama ang singsing kay kapitan, mistulang naging mabigat ang hangin sa loob ng korte. Idinetalya niya kung paano nakita niyang inilagay ito ng kapitan sa drawer at kung paanong pagkalipas ng ilang buwan,
nagsimula na ang construction ng bagong bahay. Kasama rin niyang inilahad ang kuhang larawan mula sa isang okasyon kung saan malinaw na makikita sa kamay ng kapitan ang isang singsing na agad na kinilala ng mga complainant. Kasunod nito'y iprinisinta ng panig ng prosecution ang jeweler na tumanggap umano ng singsing mula sa kapitan. Sa ilalim ng panunumpa, inamin nitong binili niya ang singsing sa halagang 7 million batay sa appraisal ng isang kilalang gemologist sa Maynila. Iniwan ito ng kapitan sa shop para sa consignment at paglipas ng 1 buwan ay tumanggap ang kapitan ng cash matapos mabenta ang alahas sa isang jewelry collector mula sa Tarlac. Nakakuha ng 2% commission ang alahero, batay na rin sa kanilang nakapagkasunduan kung kaya't ang kabuuang inaiuwi ng kapitan ay aabot sa mahigit na 6.8 million pesos. Nang tanungin kung alam ba niyang hindi kay kapitan ang singsing, mariin niya itong itinanggi. Aniya, ipinakilala lamang ito bilang minanang alahas mula sa isang tiyuhin. At hindi niya na tinanong pa ang pinanggalingan nito. Hindi rin umano niya inakalang magiging bahagi siya ng isang kaso. Samantala, pilit na tinatanggihan ni Kapitan Medel ang paratang. Paulit-ulit niyang iginiit na wala siyang natanggap na singsing mula sa mag-ama at walang batayan ang akusasyon, ngunit sa harap ng mga ebidensyang iniharap ang larawan, pahayag ng saksi, resibo ng bentahan at record mula sa jeweler, tila unti-unting humihina ang kanyang depensa. Sa panig ng depensa, tanging teknikalidad at procedural error na lamang ang kanyang pinangahawakan. Makailang ulit pang nagsagawa ng mga pagdinig. Dumaan sa masusing deliberasyon ng korte. Sa huling araw ng hearing, inilahad ng hukom ang desisyon. Batay sa kabuuang ebidensya at pahayag ng mga testigo, napatunayan ng korte na may naganap na qualified theft at estafa. Ang singsing ay malinaw na hindi kanya at ang intensyon nitong itago ang halaga at benepisyo mula rito ay isang malinaw na anyo ng pananamantala. Hinatulan si Kapitan Medel ng 15 taong pagkakabilanggo kasama ang utos na ibalik ang halagang tinanggap mula sa pagbebenta ng singsing, pati na rin ang mga ari-ariang nakuha na nabili mula rito. Matapos ang desisyong inilabas ng korte, unti-unting gumulong ang proseso ng hustisya sa pabor ng mag-amang Ramos at sa bisa ng civil forfeiture order, isinailalim sa public auction ang mga ari-ariang nakuha ni Kapitan Medel mula sa kinita sa bentahan ng singsing. Ang bahay sa bayan, ang pickup truck, pati na ang big bike. Lahat ng ito'y isinama sa pag-estima ng kabuuang halaga upang maibalik ang dapat ay sa kanila. Mula sa orihinal na halagang 7 milyon, kinaltas ang buwis, administrative fees at legal cost. Sa huli, 6 na milyon ang nai-remit pabalik kina Junjun at Mang Delfin. Hindi kailanman inaasahan ng mag-ama na darating sa kanila ang ganito kalaking halaga. Isang kabalintunaan na nagsimula sa putik ng palayan at nagtapos sa loob ng hukuman. Sa unang pagkakataon, hindi na kinailangan ni Delfin na manghiram ng binhi para makapagtanim. Bumili sila ng sarili nilang lupa gamit ang pera. Doon nila itinayo ang isang simple ngunit malawak na bahay na maituturing nilang kanila. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay nagbigay ng 200,000 pesos ang pamilya kay Kagawad Manny dahil sa malaking tulong nito upang makuha nila ang hustisya. Samantala, nakapagpatuloy sa pag-aaral ang bunsong kapatid ni Junjun at ang kanyang ina ay tumigil na sa paglalabada
para tumulong sa asawang si Delphine sa pagpapalago ng kanilang sakahan na hindi nila iniwan kahit pa nagkaroon na sila ng malaking halaga. Si Junjun, na dati ay sanay lang sa araro at kalabaw, nag-enroll sa isang vocational course sa bayan. Gamit ang bahagi ng pera, sinimulan din niya ang maliit na tindahan ng abono at binhi. Isang paraan upang masuklian ang komunidad at makatulong sa kapwa magsasaka. Samantala, ang dating maimpluwensyang kapitan ay nanatiling nakakulong sa provincial jail ng Ilocos. Wala na ang dati niyang impluwensya. Naiwan na lamang sa alaala ng mga tagabayan. Hindi ang mga nagawa niyang mabuti kundi ang kwento ng kanyang pagkaganid at pananamantala sa kahinaan ng mga taong dapat ay kanyang tinulungan. Sa huli, inalala ni Junjun at Mang Delphine ang mahabang prosesong kanilang pinagdaanan. Ang singsing na minsang inangkin mula sa kanila ay tila biyayang muntik nang mawala, ngunit naibalik dahil sa pakikipaglaban at paninindigan sa tama.